Welcome back sa Pinoy Real Stories. Sa channel na ito, ikukwento ko wawikang Filipino ang kwento ng krimen, pagkamatay o pagpatay sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag po kalimutang pindutin ang subscribe, like at bell notification button para updated po kayo sa mga bagong video ko. Subscribe ka para hindi ka makatulog. Ang kwento ngayong gabi ay ikot sa panahong dekada 70 sa Canada. Si Peter Demeter ay isang Canadian na kilalang real estate developer na tubong Hungary. Siya ay napabilang sa pinakamahabang paglilitis sa kasaysayan ng Canada noong 1974 matapos siyang mapatunayang may kinalaman sa pag-arrange ng pagpatay sa kanyang asawa. Ipinakita sa paglilitis na maaaring pareho silang mag-asawa na nagplano na patayin ang isa't isa upang makakuha ng $1 milyong insurance policy. Ang salarin sa pagpatay ay hindi natagpuan. Habang nakakulong at naninirahan sa halfway house ng mga bilanggo, noong 1983, sinampahan si Demeter ng mga kasong pangkidnap at pagpatay ng anak ng kanyang pinsan na namamahala sa kanyang mga pinansyal na gawain. Noong 1985, nahatulan si Demeter sa mga akusasyong ito at nabigyan ng pangalawang life sentence. Sa kanyang buhay at edukasyon, ipinanganak si Demeter noong Abril 11, 1933 sa Budapest, Hungary sa isang mayamang pamilya na naghirap matapos ang World War at pag-angat ng komunista pamahalaan. Noong 1956, migrante siya sa Canada kasama ang 200,000 iba pang mga refugee matapos mabawasan ang Rebolusyong Hungarian noong 1956 ng mga Soviet forces. Noong 1967, nagpakasal si Demeter kay Christine Ferrari, isang modelo mula sa Austria. Nagkaroon sila ng isang anak na babae, ngunit hindi nagtagal ang kasal. Noong Hulyo 18, 1973, natagpuan ang 33 anyos na si Christine na patay, binugbog sa kanilang garahe sa kanilang tahanan sa Mississauga, Ontario. Sinampahan ng kasong pagpatay si Demeter sa kanyang asawa at nahatulan noong Disyembre 6, 1974. Sa loob ng paglilitis, ipinakita na maaaring pareho ang mag-asawa na nagplano na patayin ang isa't isa upang makakuha ng insurance policy na nagkakahalaga ng $1 milyon. Hindi nagpatotoo si Demeter pero itinanggi niya ang kanyang kasalanan. Bukod sa mga kaso ng pagpatay, sinampahan din si Demeter ng iba't ibang mga kaso tulad ng arson at pagplano ng kidnap at pagpatay. Habang nasa bilangguan, nagkaroon siya ng stroke at heart attack. Naglalagay siya ng kanyang pag-asa sa parole pero ito ay agad na tinanggihan ng parole board. Sa mga nangyaring ito, si Peter Demeter ay nananatiling nakakulong at nagsisilbi ang kanyang sentensya sa medium security na institusyon sa Bath, Ontario. Maraming salamat sa pakikinig. Isang ligtas na gabi sa inyong lahat.